Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion ngayong November 12. Ano ang sikretong katangian ni Jesus, Wrath of the Lamb, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Revelation chapter 6 verse 16. Sabi po ay, "They called to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb." Grabe no, kasi parang nakakapagtaka, wrath at lamb sa isang sentence. Kasi kapag narinig natin ang lamb, ang unang pumasok sa isip natin ay gentle, peaceful, loving, innocent. Pero dito, may wrath, galit, puot at judgment. So, ngayon, i-highlight natin ang tatlong katotohanan tungkol kay Jesus. Ang una, Jesus is the most loving being in the whole universe. Si Jesus ang napagmahal na nilalang na pwede nating makilala. Siya yung nagbigay ng buhay niya para sa atin, kahit tayo mismo yung dahilan ng kanyang kamatayan. Walang ibang klase ng pag-ibig na ganun. Selfless, unconditional, at sacrificial. Kung titingnan natin, every story sa Bible na may encounter with Jesus, lagi siyang may compassion sa mga sakit, sa mga makasalanan, sa mga broken, laging may pagmamahal. Pero minsan dahil sanay tayo sa image ni Jesus na gentle and kind, nakalimutan natin ang ibang side niya. Pangalawa, Jesus is also the most terrifying being in the universe. Totoo ito kasi siya na ang judge, the one who will bring justice to all sin and evil. Sabi sa Revelation chapter 6 verse 16, "The people would rather hide sa mga bato at bundok kaysa harapin ang galit ng kordero." Imagine that, na ganun katindi ang holiness at righteousness niya, na ang mga tao natatakot makita siya sa kanyang buong kaluwalhatian. At dito natin makikita na hindi pwedeng paghiwalay ng pag-ibig ni Jesus sa kanyang kabanalan. Yes, He is merciful, pero He is also just. He forgives, but He also judges. Pangatlo, Jesus is the Savior, Friend, Lord, Judge, and King. Ang daming titles, pero lahat yan totoo sa Kanya. Bilang Savior, siya nagliligtas sa atin mula sa kasalanan. Bilang friend, siya lagi ang nandyan, nakikinig, nagmamahal. Bilang Lord, siya ang sinusunod natin. Bilang Judge, siya ang nagbibigay ng hustisya. At bilang King, siya ang naghahari magpakailanman. At dahil dito, dapat ma-challenge tayo araw-araw na mamuhay ng may takot sa Diyos, pero hindi yung takot na ayoko na sa Kanya, kundi yung takot na may paggalang at pagmamahal. Yun lamang po.